Hello, magandang umaga sa lahat. At dito naman tayo, pagpatuloy natin ang pagbibigay sa iyo ng liwanag sa isa sa mga pinakamaganda at pinakamalaking mga pangyayari kanina doon sa Quadcom Committee hearing. At ang nakita kong pinakamagandang pangyayari doon ay yung nang umiyak ang babaeng mamamatay tao na arkitekto ni Duterte. So ito ngayon, sino ba yung umiyak? Sino ba yung lady killer na ni Duterte na umiyak? Ang lady killer po na aking tinutukoy dito, magandang umaga ito, saka Pres Perez, uh, at saka si Elvira Risa, Rizo Manreban Channel, Kapsat. At ang tinutukoy ko na lady killer dito ay si Colonel Royena Garma. Siya po ay babae na taga Solana, Nueva Vizcaya o Cagayan, basta Cagayan Valley siya. Siya ay tubong Ilocana at siya ay gumraduate sa BS Math. Ibig sabihin, matalino yung babae ito. Kasi math yung ginraduate niya bago siya pumasok sa Philippine National Police Academy. At siya po ay naging nakaklase niya yung mga kabats ng class 1997. Kasama diyan sa class 1997 yung importanteng tao na yung kanyang naging mister na asawa na si Colonel Roland Vilila na isang Ilonggo na taga Iloilo. So yan ang napangasawa niya pero nagkahiwalay sila. At kaklase niya rin diyan si uh, si Grohildi, no? Colonel Grohildi. At nakaklase niya rin diyan si yung nakakulong sa Davao Penal Colony na si Major Jimmy Fortaleza. So, siya ay napaiyak. So, ibig sabihin, marunong din pala umiyak yung babaeng killer. No? Mamamatay tao, pero marunong din pala umiyak. So, malapit, sabi ni ito, malapit sa Tugigaraw. Oo nga, nadaanan ko na yung Solano na yan, nang pumunta ako sa Tugigaraw. Sakay ako naalala ko ng Florida transit. So ngayon, ang pag-iyak niya kanina ay dahil naman sa kanyang special child na iiyak daw, magpapakamatay daw kung hindi siya makauwi ng bahay. Ang problema po kasi ay nung tinanong siya, ang dami po, no? Mamaya ko sabihin kung bakit, anong rason kung bakit siya umiyak, no? Basta i-demonstrate ko muna kung sino siya. So, ang background niya, pagka-graduate niya ng PNPA, ay pinapili siya ng kanyang assignment. So, ang first assignment na pinili niya ay imbis na Region 2, na taga-Region 2 siya, ay pinili niya Region 11. So, na napunta sa Region 11, doon siya napunta kay Digong Duterte. At dahil doon siya napunta, mula noon, nung tinyente pang rangko niya, hanggang umangat ng rangko niya, ay halos lahat ng assignment niya, kuminsan babalik siya sa Maynila. Pero halos lahat ng panahon ay sa Davao City siya. So, medyo hindi maganda ang pag-aasawa niya kasi medyo may alitan sila ng mister niya. Pero halata ko naman na mahal niya pa rin ang mister niya. Kumbaga, nagkahiwalay sila ng mister niya at pero bago magkahiwalay, matagal pa muna nababasa ko sa kanyang mukha at sa kanyang mga pananalita na nakamove on na lamang siya kaya nagkahiwalay siya. Pero hindi rin po maalis na yung tinatawag na sobrang dikit niya kay Digong Duterte at sinasabi pa nga siya na siya ay nagiging girlfriend ni Digong Duterte. Marami po ako narinig na kwento, hindi naman confirmed, pero makukumpirma mo sa sobrang lapit niya kay Digong Duterte. Kasi nung siya ay na kay Digong Duterte at naging presidente si Digong Duterte, ang dami po na class 97 na classmate niya sa PNPA ang nagkaroon ng promotion. So, senior niya ngayon si Bantag. Senior niya rin dyan si Colonel Edelberto Leonardo na kasama ni Royena Garma na tinuturo na tinitingnan dalawa sila sa mga persons of interest ng
International Criminal Court. Yung dalawa yan. Tapos, ang nangyari sa kanya, ang makulay niyang ng karera bilang pulis, itong babaeng ito, second batch siya na babaeng gumraduate sa Philippine National Police Academy. Ang kanyang position dun sa paikot-ikot sa mga stasyon dun sa Sasa, sa kung ano pang Santa Ana, yung mga juicy position sa Davao City. At natuwa siya doon sa Davao City kasi mura ang bilihin doon, mura ang pagkain. So kumbaga, kung ikaw ay pulis, ang sweldo mo, kung sa Davao ka na-assign, ay kapareho din sweldo mo kung sa Metro Manila ka na-assign. Kung sa Metro Manila ka na-assign, ang sweldo mo ay mas malaki ang gagastusin mo para mabuhay. Pero pag doon sa Davao, mas mababa ang renta ng mga bahay, mas madali ka makabili ng lupa, mas madali ka makapagpatay ng bahay, at mas mura mga pagkain. Kaya, isa rin yan sa dahilan siguro kung bakit nanatili siya. At isa rin yan dahilan siguro isa rin sa dahilan kung bakit nanatili siya doon sa Davao City ay doon sila nakita, classmate niya rin yung kanyang asawa, kanyang mister na si Colonel Rolando Villela. So, nagka-klase sila, doon sila nagkagustuhan at nagkaasawa sila doon sa Davao. Nagkaroon sila ng family home sa Davao at nagkaanak sila. Ang anak nila nga special child pa kung tawagin. Ngayon, yung somewhere in the middle of discussions ng mga congressmen, tinanong siya ng isang congressman na babae, si Congressman Zamora, Pami Zamora, Congresswoman Pami Zamora, na bakit daw na-appoint sa Iloilo Provincial Office, Police Office, ang kanyang mister na si Roland Villela. At ginamitan ba niya ng paraan na ang sobrang ginamitan ba niya ng lakas niya kay Duterte? Bakit na-appoint ang kanyang mister? Sabi niya, hindi. So doon ko nakita na medyo na-touch din ako kasi kahit hiwalay na sila ng kanyang mister ay pinakita niya na mahal pa rin mister niya at dinipensa niya yung mister niya. Napakatalino ng tao po yun. Kaya deserving po siya na mailagay siya na provincial director ng Iloilo Police Office. So, yan ang sinasabi niya. So, anyway, ang persona ni Garmadon ay tinatawag siya ng Quad Committee. Ibig sabihin, 4 na committee, Quad, na para sumagot sa mga testimonya kung ano, sabihin niya kung ano ang kanyang masasabi sa mga testimonya na bumubuo ng kwento ng ganito. Na pagkatapos maupo ni Digong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas ay July, tumawag si Colonel Royina Garma sa kanyang kaklase na nakakulong that time doon sa Davao City. So ngayon, itong kaklase na tinatawagan noon ay si Major o dating Major na si Jimmy Fortaleza, isang Ilonggo na taga Negros. So, ngayon, tinawagan niya ito, pero tika mo na, bakit pala ang kasalanan ni Jimmy Fortaleza ay nakapatay siya at siya ay nabilanggo din sa kasalanan ng violation of domicile. Ibig sabihin na violation of domicile, pumasok ka sa bahay ng ibang tao na wala kang search warrant, wala kang dahilan, at pinatay mo pa. Yan ang kasalanan niya. Kaya sentensyado siya. So ngayon, ang tanong ko naman, sa Metro Manila nangyari ang kanyang sentensya, pero bakit doon siya sa Davao City? So, nakikita ko ang isa sa dahilan na hindi man ang natanong ng kahit sinong congressman na kung bakit talagang may sadya kung bakit nilipat doon sa Davao Penal Colony na bilangguan si Major Jimmy Fortaleza para maging malapit sa ngayon sa kanyang kaklase na si Colonel Royina Garma. Kasi si Colonel Royina Garma sobrang lapit kay Digong Duterte. So, nung pagkapanalo ni Digong Duterte, ay yung dalawang pulis na, tatlong mga Chinese na sentensyado sa Parañaque at Cavite, ay bakit nilipat din sa Davao? Tapos, yung dalawang pumatay sa tatlong Chinese at bakit galing Metro Manila, ay nilipat din ang bilangguan nila, binilanggo sila sa Davao Penal Colony. So sa madalit sabi, nandun na talaga ang plano, nakikita mo na doon may nakaamba na plano na gagawin.
So tandaan mo, nalalaman na nanalo si Duterte mga May 16. So ibig sabihin, May 16 pa lang, hindi pa sumampa si Duterte bilang presidente ay may mga plano na. So ngayon, pag upo ni Duterte, pag sumpa niya, ay tinawagan kagad ni Garma yung kaklase niya na si Major G.B. Fortaleza at sinabi na book, hindi tawagan na book, kung hindi book, mista, kakilala mo ba si ano? Pwede mo ba kumapakausap kay ano, kay Superintendent Padilla? Si Superintendent Padilla po ay siya pong hepe ng o di kaya warden ng Davao Penal and Farms Colony doon sa Panabo, Davao City o kung saan mang lugar yan. More or less sa Panabo at sa nangisakop diyan o Santo Tomas, Davao City. So anyway, ang usapan nila, ayon naman ito kay Jimmy Fortaleza, na sabi niya, tumawag ang kaklase niya at itatanong tungkol sa ano kung kakausapin niya kung kilala niya si Superintendent Padilla. So ang madalit sabi, nakadalawang beses sa natawag na pinakausap, binigay ngayon ni Jimmy Fortaleza kay Superintendent Padilla ang cellphone at nagkausap si Jimmy Fortaleza at saka si Colonel Ruina Garma. Kung ano ang pinag-usapan nila, ay sinabi naman ni Superintendent Padilla na mayroon silang plano na although hindi direkta pagkasabi ng papatay, mayroon silang operation diyan sa loob ng Davao Penal Colony. So tinatanong ngayon 3 inchik. So kasunod nun bumisita si Ruina Garma kasama niyang kanyang husband na si Roland Bilila at saka si Colonel Gruhildo ba o na kanyang kaklase rin sa class 1997 at binisita nilang classmate nila na si Major Jimmy Fortaleza at doon tinanong si Jimmy Fortaleza saan yung 3 inchik na kakulong. So pagkatapos doon bumalik na kasi tumawag ulit pangatlo si Ruina Garma kay Jimmy Fortaleza at sinabi niya na okay na, nag-usap na sila ni Superintendent Padilla at ayos na at meron na silang magtatrabaho na sa loob na ng kulungan. Okay. Noong August 11 ay tumawag ulit itong si Garma ayon kay Jimmy Fortaleza, tumawag sa kanya at nakiusap na dalhan ng pagkain yung 2 preso na nagngangalan na si Rolando Magdadaro at saka si Napoleon Untalantan. Tapos itong 2 preso, bakit ano yun? Kasi nilipat sa Bartolina yung 2. Yung 2 nilipat sa Bartolina ayon dahil daw may kasalanan. So ibabartolina sila kasi nahulihan daw sila ng sachet ng shabu. It turned out na yung sachet ng shabu ay tinanim, hindi walang lamang shabu, sachet lang. So ginawa lang na dahilan yon para magkaroon sila ng dahilan na ililipat kayo ng 2 pilir na preso na si Magdadaro at saka si Tan, ilipat doon sa selda numero 6 ng Bilibid, ng Bartolina. Tapos ang ginawa naman nila ay tinaniman naman nila ng cellphone at mga baraha itong 3 Chinese na gusto nilang ipapatay. At dahil pinalabas na nakakitaan o nahulihan na may mga cellphone at may mga baraha, nilipat din sila doon sa selda size ng Bartolina. So ito na ngayon, nagkasama-sama na sila. So pagdating po ng kung ako tanungin mo ay August 16 nangyari, ay may binigyan po ng pansaksak na lanchita o porta na mga 29, parang Batangas Blades. Yun ang binigay sa dalawa kay Magdadaro at saka kay Napoleon Tan at pinatay nila yung 3 inchik. At habang pinatay na, tinabunan daw nila ng malong para hindi makita sa labas. Kasi yung Bartolina roon, parang bukas ang rehas na makikita sa labas. So anyway, nang matapos nun, ay mission accomplished na. Ngayon, ito na ngayon ta. Ito mga kwentong ito na kinikwento ko sa inyo ay kumpirmado sa mga testigo na si Jimmy Fortaleza. Ang testimonya ni Jimmy Fortaleza ay tumugma sa sinabi ni Rolando Magdadaro. So tumugma rin sa
kwento ni Napoleon Untalantan na dalawa silang kidad. At tumugma rin sa kwento ni Inspector Puro at tumugma rin sa kwento ni Superintendent Padilla. So ngayon, ito na ngayon, kanina, dumating na ngayon si Rowena Garma. Nung dumating na siya, tinanong siya ngayon, ano masasabi mo sa mga sinabi ng taong ito? Ang sabi niya, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo, hindi po totoo, hindi po totoo, lahat hindi po totoo. So ngayon, dumating sa punto na si Congressman Abante, tinanong niya si Jimmy Fortaleza, ano masasabi mo sa classmate mo? Eh di, sinabi naman ni Jimmy Fortaleza, nagsisinungaling siya po. So ngayon, doon na, medyo nakita mo na ngayon. Pagkatapos, ang kasunod nangyari, pumasok si Mr. Content, magaling talaga magtanong, maghuli no, si Congressman Caraps Paduano. So ang ginawa niya muna, ay hinuli niya dun sa ticket-ticket. Kasi nung August, ay bumili ng ticket ito si Garma ng ticket papuntang Amerika. Pero ang kanyang pinagbilhan ng ticket ay sa Japan Airlines. So, ibig sabihin, connecting flight siya. Pupunta mo na siya sa Japan, pagdating sa Japan, tigil mo na 10 oras at bago sasakay naman ulit papuntang Amerika. So, very usual po yan. Ganun po ang kalakaran. So, anyway, ang nangyari, binuksan ni Caraps, bakit dito hindi ka nakapunta sa Amerika? So, ang katwira naman ngayon ni Rowena Garma ay hindi daw siya nakapunta sa Amerika dahil nagka-problema ng US visa niya. So ngayon, hindi naniwala ang mga congressman na magka-problema ang US visa kasi nga, pag ikaw po ay may US-based visa at bumili ka ng ticket sa Japan Airlines o kahit anong airlines, papunta sa Amerika at dadaan ka ng Japan, bibigyan ka na kagad ng ticket hanggang Japan. Hanggang Amerika. Ngayon, pag pasok mo pag-check-in mo dito sa Pilipinas o sa Manila International Airport, ay bibigyan ka na kagad ng dalawang boarding pass. Isang boarding pass papuntang Japan at isang boarding pass mula Japan papuntang Amerika. So pagkadating doon, bakit ka bumalik ng Pilipinas? Iyon ang tanong naman sa kanya ni Caraps Paduano. Ang katwiran naman ni Rowena Garma ay dahil daw nagka-problema visa niya sa Amerika. Sabi niya, huwag ka na magsinungaling, hindi po ganoon, hindi ka naman bibigyan ng ticket, hindi ka naman bibigyan ng boarding pass kung may problema ang visa mo dito pa lang sa Maynila. So, ganoon nangyari. So, ibig sabihin, ano bang meron doon? Ibig sabihin po, gusto linlangin ni Rowena Garma ang Quad Committee. Hindi malalaman kung saan siya. Gusto niya palabasin na sa record ng Immigration Bureau sa Manila ay nakatatak na papunta siya ng Amerika. No? Pagtatak nun, gawin ang destination niya, Amerika. Tapos, yun pala, hindi siya pupunta ng Amerika, tumigil sa Japan at bumalik siya sa Pilipinas. Yun po ang ginawa niya. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay lalansihin niya, lukuhin niya ang Quad Committee. So, ngayon, ito na ngayon, nagpaliwanag siya na hindi daw yun totoo na siya ang totoo daw doon ay may problema talaga visa niya. Hindi naniwala si Caraps Paduano, hindi naniwala si Benny Abante na congressman at ang iba pa. Si Dong Aurelio na congressman ng Pampanga ay hindi rin naniniwala. Sabi niya, pag sumakay ka, pumunta ka ng Amerika at connecting flight ka sa Japan, bibigyan ka na ng 2 boarding pass dito pa lang. So hindi pwede, hindi ka naman bibigyan ng boarding pass papuntang Amerika kung may problema ang visa mo. Ibig sabihin, sinadya mo talaga na hindi ka pumunta ng Amerika. Kundi, lansihin mo lang ang Quad Committee, palabasin mo na pumunta ka ng Amerika. Parang ganun na nangyari. So anyway, dahil doon, in short, tinanong din siya ni Paduano, kasi marami ng congressman nagtanong si Johnny Pimentel nagtanong na rin. Si Benny Abante nagtanong na rin. Si Dong Aurelio nagtanong na rin. Marami pa ibang congressman nagtanong at dinideny ni Rowena Garma ang kwento na siya ay tumawag kay Jimmy Fortaleza na classmate niya. So pinapalabas niya sinungaling ang classmate niya.
At lahat ng kwento, dininay niya na siya ang may pakana ng pagpapatay sa 3 Chinese. So dahil ganon, hindi sa doon hinuli ni Caraps Paduano. Hinuli sa doon sa ticket. Imposible po nagsinungaling ka na kasi hindi mo pwede sabihin na nagkaroon ng problema ang US visa mo. Bagkus, nagsinungaling ka, sinabi mo lang na may problema ang US visa mo. At dahil sa nagsinungaling siya, dagdagan pa ng katotohanan ng kanyang sagot, malimit pa iwas. At laging hindi, ngayon ang nangyari, bumuo sa isipan ng mga congressmen na nagtatanong sa gitna ng 5 testigo at ni Garma na siya lang isang nagsasabi, pinapasinungalingan niyang 5, na ang 5 hindi naman magkakampi, hindi naman nag-usap-usap, nang gumawa ng affidavit, nagkatugma-tugma kwento nila. In other words, buo na sa paniniwala ng mga congressmen na ang kwento na talagang si Garma ang tinuturo na nagpapatay sa 3 Chinese ay buo na. O, kasama pa doon yung kwento ni Superintendent Gerard o Gerardo Padilla na nang matapos mapatay ng dalawa na si Magdadaro at saka si Tan, yung 3 inchik ay habang ini-escort niya, nag-escort siya ng sa dalawang pumatay, padala sa investigation section, ay biglang tumunog ang cellphone ni Warden Padilla. At ang sumagot, ang nagsalita ay boses ni President Duterte. At nagsabi, sinabihan siya, congratulations for a job well done. Pero grabe kayo ha, ginawa nyo na dinuguan. Ibig sabihin, grabe pagpatay, ginawang dinuguan. So pinatay yung 3 Chinese. So anyway, ganun po mga kwento na mga dinidinay ni Colonel Garma. So ngayon, dahil diyan, nag-motion si Caraps Paduano na i-contempt siya at inaprobahan. Ang unang suggestion ni Congressman Dan Fernandez ay ikulong siya sa correctional women sa Mandaluyong. Tapos, tumayo naman ito ngayon si Congressman Cosita. Sabi niya, please, kabaro ko yan eh. Ako, nag-retire din ako ng police din yan, nag-retire din. Nakikiusap ako na huwag naman doon sa correctional women ikulong. Dito na lang kumari sa PNP Custodial Center. Kung sa Custodial Center siya ng PNP na kulong, magkikita sila ni Kibuloy, ni Alice Go, at saka si mga co-accused ni Kibuloy na sina Jacqueline Roy, si Crescente si Canada, Ingrid Canada, at Silvia Simanes. So ngayon, pero hindi natuloy yun kasi ang napag-usapan na lang ay dito na lang sa House of Representatives na premises siya i-detain. Ang detention ni Ruina Garma ay mula ngayon hanggat sa matapos ang hearing. So nga 2 buwan lang ay hindi pa matatapos ang hearing. Sabihin, 2 buwan din siya na makukulong sa Kongreso. Ganun po ang nangyari. Sa bandang huli ay umiyak na si Ruina Garma. So nakita mo ang kahinaan. Ibig sabihin, nakikita ko yung killer para marunong din palang umiyak. O di kaya iyak na kunwari lang yun. So ito, papakita ko sa inyo yung kanyang pag-iyak. Tingnan ninyo, litrato. Litrato, ito mamaya, pakita ko sa inyo yung video ng pag-iyak niya. Ayan siya, umiyak na siya. Katabi niya din ang abogado niya na taga Tugigaraw. Yan. So, yan si Garma. O yan, umiyak siya. O, umiyak siya sa harap ng abogado niya. O, yan siya. Walang magawa. Yan. Yan pang una, nakikiusap siya. So, ibig sabihin, marunong din pala umiyak yung Dragon Lady. So, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung portion ng investigasyon na kung saan sobrang iyak niya, nakikiusap siya at dinahilan niya, hindi ko alam kung totoo o hindi, na ang kanyang anak daw may tendency na magpapakamatay kung hindi siya makauwi. So, iyan ang ginamit niya dahilan. So, pakinggan natin. Ito.
Ito. So, palakihin natin. Ayan, makita sa litrato si Congressman Aurelio Dom Gonzales. O, i-play natin. Mag-aaway kayo, magpapatayan kayo. That is EJK. Number 4, pag marami na kayong pera, mamimili po kayo ng lupa. Hindi nyo alam kung saan nyo dadalhin yung mga pera nyo na nakita nyo dito sa droga. In summation of all of this is the Quadcom. So, Father, ano ba si Father? Si Bishop, andito pa. Kami po, we are the members of 19th Congress with my fellow congresspersons. Nagpapasalamat po kami. Napaka-importante po nitong Quadcom na to. On that note, maraming salamat Mr. Chairman, to the co-chairman, and our resource persons. Magandang gabi pong lahat sa ating lahat. Thank you, SDS Gonzales. Yes, do you want Can to say? I be recognized, Mr. Chair? Okay. Ayan, I would like to salita siya. answer the question Chairman. raised by Congressman Paduano, Mr. Chair. Sige. Sandali po. Which question? Ang daming question nun. Ang daming question kasi ng mga congressman kanina. It is only my question. Ngayon, pag Ms. Garma, you can file a motion, but you have to stay here muna. You can file a motion. Kasi tatagal tayo dito. Believe you me. Kasi kanina tinanong na kita, yung states mo pa lang na travel, mali-mali yung sinagot mo sa akin. No, Mali. I will give Mr. you Chair, in the next hearing, Mr. Chairman, in the next hearing, tatanungin kita ulit kung sasabihin mo ng totoo. Mr. Chair, I'm telling the truth, Mr. Chair, in my mother's grave. Yung travel ko sa state, sinabi ko na po ang totoo. I don't even know the answer why my visa was invalidated by... Hindi lang yung visa, Ms. Garma, alam mo kung bakit ka pinigil. No, Alam. Mr. Chair, I do Anyway, not know, Mr. Anyway, Chair. Mr. Chairman, if I ask her... Mr. Chair, if you, I will be proven, Point of order, Mr. Mr. Chair. Chair. Wait. Na Point I'm of order. lying. 1 minute suspension. I'm not lying. Ayan, umiyak na siya, no? Yung- Si Lady Killer. Please address Why the did I lie chair on my travels, when you Mr. reply to Chair? the question asked by a member, okay? And paki-clarify mo lang ulit ang iyong gustong sabihin. Okay, Yes, Mr. hearing Chair. is resumed. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. So I will answer all your questions, Mr. Chair. With regards to my travels, that's the real answer. I do not know why my visa was canceled, Mr. Okay. Chair. Okay. You can validate that if magtanong kayo sa Japan kung bakit. They didn't give me the exact answer. I think Congressman Paduano has asked several questions to you, GM Garma, not just about your trip to Japan. So it seems that they have not answered his questions, and you appear to be evading the questions that he is asking. And Yes, that is the reason why you were cited in contempt. yes, Mr. Chair, may I make a statement? That's why I'm appealing to answer. But as stated by the Honorable Congressman, Mr. Chair, he said that I was not telling the truth about my travel to States. But that's the truth. If that is the only reason, isa lang yan, ano pa yung other questions that I will answer? But with regards to my travel sa States, last travel, yun po ang totoong nangyari sa amin ng anak ko sa Japan. I do not know why my visa was invalidated according to that lady in Japan. Mr. Chairman, that's to be clear, he was not contented because of that question of mine, because of the travel. And in fact, hindi ko na nga pinurso kasi it is all about
the question being raised to you by the members and you're evading the question. It is not all about your travel in the US. Eh, hindi pa nga ako tapos doon eh. Sa totoo lang po, travel in the US, hindi pa ako tapos doon. I tell you, you were cited in contempt because you're evading question from the very start by the members of this committee. Not because may question about your US travel. And ang totoo noon, hindi pa ako tapos doon. Ms. Garma, akala mo yun lang? Hindi pa ako tapos doon. And I will prove you in the next hearing. Pag hindi ka nagsabi ng totoo, I will prove to you that you're lying. Doon lang muna. Kung yun lang yung gusto mong pag-usapan, yung travel mo sa US, if you not tell the truth in the next hearing, I have all the proof with me. Hiningaan lang kita kanina, hindi mo maibigay. With the, Kung online ngayon, dapat may record ka eh. Diba? Mr. Chair. Mr. Chairman. okay, Congressman ako first. Sige. I think the resource person does not have any recourse with us anymore, simply because we have decided. If you look around, we do not have any quorum already to decide whether we would withdraw the contempt Malamang tama order si or not. Elizabeth Amante. So Kaso I sa think the ICC, recourse left for the gentle lady is that either she files a motion for reconsideration or she goes to the court. I think her lawyer knows that. Kasi hindi na po tayo dahil nag-decide na po yung buong committee kanina. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman And with Ako. the, Yes, that is true, that we have already decided. And if you want to question the decision of the committee, you can either question this before a court or file a motion for recon before the Quadcom. And we will certainly entertain the motion. But since the committee has already decided and Congressman Fernandez Yeah. is About to signaling move. to me to Yeah. give him the floor, and now I yes. give you the floor. With the indulgence of, we sympathize with you, Colonel Rohina Garma, no? But of course, we have already decided, and the proper recourse is to apply for a motion for reconsideration. And with in relation to your daughter na sinasabi mo po, can you kindly give us a no, I mean the certificate, no? Kasi we really don't know, no? We will be asking, the sergeant at arms to fetch, yung anak niya para to be with her. Para at least ay makita natin yung kalagayan ng kanyang anak. So with that, Mr. Chairman, I think it is just right for us to bring the child in here para makasama po ni Colonel Garma. Yung kanya po anak. Yun lang po, Mr. Chairman. And I move to suspend this Quadcom hearing till the next hearing will be scheduled. There is a Second. motion to suspend, duly seconded. Hearing no objection, this committee hearing is suspended. hindi ba lang siya pinayagan na umalis. So yan po ang nangyari kay sa masaklap na kapalaran na dahilan sa pagkaiyak ni at umiyak si Miss Garma na siyang tinagurian ko na Lady Killer Digong Duterte. Akalain mo napakatindi ng kanyang record na nang nilagay siya ni Duterte sa Cebu na hepe siya ng CIDG Cebu as Region 7. Maraming namatay doon. At kara-karaka, pagkatapos na maging hepe ng CIDG sa Cebu, ginawa pa siyang tinawag nito. Ginawa pa siyang hepe ng Cebu City Police Office. Sa biro mo, gagawin kang hepe ng Cebu City Police Office. Ang napaka-special mo. Biro mo yung pwesto sa Cebu tsaka Manila, yun ang pinaka-juicy na pwesto na inaasam-asam ng kahit sinong pulis. So, yan po, diyan mo makikita kung gaano siya kalakas. So, ngayon, makikita mo, at tinatanong siya kung
talagang gaano siya, close na close siya kay Duterte, tinatanggi niya. So sinasabi niya, di ba, ikaw, ang dami mong kaklase sa PNPA class 1997 na binigyan ng pwesto ng Pangulo. Di ba ikaw ay binigay pa sa iyo pagkatapos maging hepe sa Cebu City, binigay pa sa iyo ang pwesto ng inaasam-asam ng lahat na pwesto na magiging general manager ng PCSO. Ang daming pera dyan. Pagkatapos, sabihin mo na hindi ka malapit kay Digong Duterte. So ngayon, ibig sabihin, tingnan mo naman ang karera niya, 10 years before pa siya magre-retiro, ibig sabihin, 46 years old pa lamang siya, ay nag-retire na siya at para magiging PCSO na chairman, na general manager. So malaking kinikita kaya dyan. Tapos, lumabas din po dyan sa pagsusuri, 13 times siya mag-travel sa abroad na sa Southeast Asia o sa Asia. 13 times sa isang taon. Sa Amerika, 6 times. Ibig sabihin, kung ang travel mo lang, mga 200,000 gagastusin mo sa isang travel, times 13, times 10 lang is 2.3 million na. So plus dalawang, sabihin natin 200 plus 600. So halos 3 million ang gagastusin mo pag bumibiyahe ka. Ibig sabihin, ganun karami ang perang naipon niya. Ganun po siya katindi. So with that, saan ba nanggaling? Paano may papaliwanag yan? Di ang tawag namin dyan, res ipsa loquitur. Anong ibig sabihin ng Latin na salita na res ipsa loquitur? Makikita mo sa resulta. Pag makita mo ng resulta, alam na kung ano ang dahilan. So kung ang resulta ay marami siyang pera, ibig sabihin ay marami siyang kinita nang siya ay nagiging PCSO na general manager. Siyempre, kukunti lang naman sweldo ng general manager, mga 200,000 plus na naman, hanggang 300,000. Ang sweldo rin ng tinatawag ng pulis ay nasa 100 plus thousand lang. Kung kernel ka, nasa 120,000 lang. So, hindi mo masustain yung ganong kalaking gasto. At kung the fact that it shows na marami kang nagastos, ay ibig sabihin ay marami kang ninakaw. Diba? Doc Aki Lamano, magandang umaga sa iyo. Ay may balita pala ako sa Doc Aki Lamano, natanggap ko na yung desisyon ng kaso mo sa korte at ikaw ay panalo, pinagbabayad ng iyong kalaban. So congrats sa iyong panalo. So sino pa ang babaeng ito? Grabe ang babaeng ito. Lumalabas din po na siya rin ay sa sobrang lapit niya, pero chinichismis siya na siya naging girlfriend ni Digong Duterte. Kasi siyempre may itsura din Maganda rin si Ruina Garma, kaya luko-luko rito asawa niya at iniwan niya to si Ruina. Kaklase pa niya sa PNPA. So ang asawa niya si Roland Villela. Saan ka ba ngayon? Colonel Roland Villela. Oh, ano ka ba? Ang asawa mo, iniwan mo na ganun. Ang anak niyo, special child pa. Oh, kailangan ka dapat binuo niyo pamilya. Although hiwalay na kayo, still, it is not denied. You cannot deny na mayroon kayong anak, special child pa. So, yan ang aking masasabi para dito sa Iron Lady o the Lady Killer ni Digong Duterte. Sa sunod, tatalakay natin naman ang Dragon Boy ni Duterte na nagpapatay ng napakarami, libo-libo. Okay, so shout out kay Janet Te. Wonder Mike, 24 years in service pa lang, full colonel na. O nga, bilis, sobrang bilis ang rangko. Has Karma, special child. So, Hubisito Las Piñas, sabi niya, Karma niya, kagagawa niyo sa mga pinapatay ninyo kasi alam naman ninyo na mali ginagawa ninyo. Pero mo tama naman, iyak ka para magpakamatay ang iyong anak. Hindi mo man lang iniisip yung mga pinatay mo. Hindi mo iniisip ang anak mo nung marami kang pinapatay. Grabe. So Bernard Vinjula Ignalagim. Good evening, Kabunyog, Senator Dr. Attorney General Toto, Katotohanan Kausing, watching on Commonwealth, Quezon City. June Baldonado. Tapos si Jovicito Las Piñas, anak na Has, si Violeta Bracamonte. Grabe, daming pera niya. Tapos mamamahaling mga hotel pa. Kita mo, ang ganda ng damit niya kanina.
Hindi ko na napansin, may mga iba pa siya mga magagandang sinuot. Marilo Miado, baka makatakas din yan, pahirapan na manghulihin. Nick Coles, no? God bless sa iyo, Sir Senator Toto Kausing. Conrado Ramos, watching from Illinois. So, si Manuel Toribio, Marilo Miado, tapos Loretta Grande, PEC 0925. Yes, karma is a big bitch. Roth Doris, salamat sa pag-membership. Join naman kayo sa membership sa channel ko po para medyo meron tayong sustain sa aking channel at mapatuloy tayo sa ating ginagawa. ATC Junior, if she's got some pending cases in the Philippines, the U.S. immigration will suspend her visa. She can't enter the U.S. from any other country in the world. Malamang yung dahilan meron siyang under investigation siya ng International Criminal Court. So, pero ang tinitingnan ng ng mga Quad Committee congressmen, yung nilinlang mo yung Pilipinas, palabasin mo kunwari pumunta ka sa US, tapos para hindi ka na mapapasampina, kaya pinapasampina ka ng, actually sa totoo lang, ang gusto niya bakit lumabas siya ng bansa ay para takasan niya yung Quadcom, ang committee. So, PEC 0925, why fetch the daughter? Where those people who were killed given the same kind of kindness? O yun nga, kita mo nga, sabi pa nga ng Diyos natin pag binato ka, balikan mo ang tinapay. O magandang umaga, Pastora Raelia. Mabilis ng judgment ni Lord. Okay, mas mabilis pa nga yung sentensya dito sa sa mga congressman na hearing sa mga senador kaysa yung kakorte-korte. Tagal. Elizabeth Amante, di na siya makakapasok ng US dahil ban na siya dahil sa kaso niya sa ICC. Tama ka, Elizabeth. Ninit Soriano, sana sila Alice din ang sila at Sandra Ong. ATC Junior, Dramatics 101, the answer is the deflection from the truth. Marilo Miado, Elizabeth Amante, kaya din niya na okay ang US visa niya ay dahil meron na siyang kaso sa ICC. Tama ko. Lods Villa, grabe na isip kaya nila yun yung na ganyan ang mararamdaman ng mga pinapatay nilang mga tao na harap ng harap ng mga nawawala o nagpalayo ka sa mahal mo na sa buhay. Yun ay kayang kamatayan ay patayin. So picture 95, now she has a daughter who tried attempting suicide 3 times. Sure, if you has a mother like this, you would do the same. Romeo Bailas, gagawa kayo ng masama pagkatapos iyak lang. Pastora Raelia, ill-gotten wealth, go to the righteous now. Skundap Kisangal, sa dami mong pera si Ma'am Desit, sana naisip mo na noon na may anak ka bago ka gumawa ng kasamaan. Violeta Bracamonte, gahaman kasi kaya sa kapangyarihan at walang pakialam sa kinabukasan ng sambayanan. Emmanuel Comendador, naalala ko ang anak niya, puro anak ng mga biktima nila, wala silang pake. So, tama. Risa Price, she committed a heinous crime. Hindi lang heinous crime, heinous crimes. Ang dami-dami. Now she's speaking crying, bro ha, halaga. At talaga pa itong babaeng na ito. Sa Zig Sauer 0210, Space Gonzales, huwag mo nang ISPS pala sa senior speaker pang ibig senior deputy speaker SDS, huwag mo nang buhatin ang bangko nyo, trabaho ninyo yan Bravado please, malaki naman na sweldo ninyo at marami pa kayong extra funding kaya gawain ang ninyong mga dapat. O nga, kunwari pa to si Dong Aurelio Gonzales na hindi kurap tinitira mga pulis na kurap siya. Ano ka? Marilo Miado, ilabas mo tapang mo sa pag-iyak. Pastora Raelia, daming property nakatago. Yun ang iniiyakan niya. Baka mawala. Pick 0925. Most psychopaths are intelligent. They are cunning and very manipulative. Tama na, no? Right, Risa Price, Pick 09. Let's not be fooled by those crocodile tears. So, Violeta Bracamonte, Marilo Miado, Gamaliel Sidayaw, good day to the future Senator. God is now manifesting to the Filipino people. Felix Likong, nagdadrama lang yun, Attorney Toto, para kaawaan. Pastora Raelia, the Lord is clearing. Efren Antonio, good morning, Attorney Dr. Kausing, maliwanag pa sa buwan na nagsisinungaling si Garma. Dr. Kausing, pa-shout out ako sa lahat ng mga taga San Clemente, Tarlac. Mga taga San Clemente, kaya Tarlac.
watching from San Francisco, California. Salamat, Senator. Okay. Pick 0925. Shout out din pala dyan kay Ma'am sa Ramos Tarlac. Kay Ma'am Lulu sa Ramos Tarlac kung saan may sa pagiging engineer ko, diyan ko na itayo yung 3-story na building sa Ramos Tarlac. Katabi ng pagpasok mo sa Ramos Tarlac, yun, sa bandang kanan, may 3-story building ako diyan na tinayo. Bilang engineer. Rogelio Tapado, Pastora Raelia, tapos Barilo Miado, PEC 0925, tapos Malin Cuyas, umiyak nga si Garma kasi nakarma. Garma. Marilo Miado, Leonor Juan, matibay din ang sikmura nitong si Police Colonel Garma nito. Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer, Dr. Senator Toto, Bunyog Kausig, Vivian Sarimo, bakit pinatay, inakakulong naman parang tulad kay Mayor Espinosa, nasa kulungan pinatay. Oh, yung kanina, yung guest kanila, Resource Speaker na si Colonel Marvin Marcos, na hindi naman doon siya kamag-anak ni Bongbong Marcos, siya pong pumatay kay Mr. Espinosa, kay Mayor. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, it's what you call pre-planned killing. O yun, premeditated killing. Rolando Resco, dami na budol sa nidutae na sa fake drug war. Ang totoo, pala labanan ng mga drug lord para makontrol nila ang kalakarang droga sa bansa. Bernardo Minjula, good evening, Kabunyog, Senator Dr. Attorney Engineer, Katotohanan Kausing, watching in Commonwealth. As Agustin Mondragon, mayong aga, mukhang girlfriend ni Duterte si Garma. Actually, marami ng kwento, girlfriend ni Duterte si Garma. Marilo Miado, wag mo kalimutan, kapsat, mga ading. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, amazing news on that lady. Si Colonel Garma, I'm sure she also has a relationship with Duterte. That's why she gets what she wants. Jose Pilas, good morning po. Rolando Resco, nagdrama ang Lady Killer. Philly Bautista Saplaco, good evening, sir. Manong Riban Channel, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Bergi Verdol Jensen, Manong Riban Channel, Press, Manong Riban Channel, Justadol Ladroma. Tapos Bangag Resign, Pris Perez, The Contempt, Itud, Jerica Lonstedt, good morning. E.S. Makisi, good morning. Pris Perez, Sam Daniel, Manong Riban Channel, sino pa ba? Sunny Acabato, si Elvira Riza Arizo, si Itud, o sino pang iba? At tapos si Paulino Malihan, Pamsi, tapos si ATC Junior. Mga kapatid, huwag po nating kalimutan na sabihin lahat ng ating mga kamag-anak at kaibigan, suportahan si Dr. Toto Kausing sa pagkasenador. Malapit na ang October 1, magpapail ako ng kandidatura ko. As Antonio Rafael, ang problema ko lang po, from Ramos Tarlac. Ay, taga Ramos Tarlac ka pala, Antonio Rafael, Lagi ako dati nung ginagawa ko, kinukonstruct ko yung building ko na ginawa. Lagi ako dyan dati. Pagpasok dyan, galing sa kalsada, galing sa MacArthur Highway, pagpasok ka dyan sa Ramos Tarlac, bandang kanan, di ba parang meron kayong island na parang boulevard. Diyan, sa bandang kanan ko may mga 3-story na building na dati pag-ari ni Mr. Joven Custodio na patay na, ay yan ang ginawa ko. Pero ang alam ko, binenta niya na ata sa iba. So, Ma'am Lulu, no? Arnel Mulieno, mapagpalang gabi. Attorney Engineer Toto Kausing. Alam mo, nang nagpapatayo ako dyan ng bahay dyan, doon ako nang mamili ng construction material sa kasunod na bayan, sa Paniki. So, Arnel Molino, mapagpalang gabi, no? So, anyway, Raul Ruben, morning bro, from California. Go vote. Pamsi, Paulino Malihan, ito si kapatid. Tapos, huwag niyo po akong kalimutan. Ito, tapatan po tayo. Bago ko isasara. Ako po ay desididong tatakbo na senador. Wala rin akong pera. All I am relying on are you who are supporting me. Dito natin makikita kung gaano ka-mature na ang Pilipino. At ilalatag ko po ang programa ko. Ano ba magiging programa ko bilang isang kandidato? Ang magiging programa ko po ay ganito. Number 1 program ko, economic program.
Ang gagawin ko po, panukala po ako ng batas at pipilitin ko yung mga kapwa ko senador at mga congressman, kausapin ko for the last time. Kahit na magpatuloy kayo sa kinikita ninyo sa inyong construction business, sa akin makikiusap lamang ako. Suportahan nyo ako, magpapanukala po ako na magkaroon ng tinatawag na 1 trillion Economic Rebellion Fund. Ang sa 1 trillion na yan, ang pakay ko niyan, ipapautang sa 10 milyong pamilyang Pilipino. Magsimula tayo, unang pautangin yung mababa. So, 10 milyon na pamilya iutang tig 100,000 kada isa. So, ano ngayon ang gagawin nila sa 100,000? Simple lang po. Lahat naman po yan ay hindi marunong magnegosyo. Kaya nga naghirap hindi marunong magnegosyo. So, anong gagawin natin? So, ngayon, kung meron na silang credit, voucher, ang sistema natin voucher, payable yan kung saan lang parang cheque, babayaran ng gobyerno. So ang gagawin natin yan, maglalagay tayo ng parametro o kaya batas na gagamitin nila yan pambili ng shares of stocks ng mga maunlad na mga korporasyon kagaya ng Jollibee, McDonald's, mga Mang Inasal, bibili ng San Miguel, bibili ng Pure Foods, bibili ng lahat ng magagaling na mga produkto. At siyempre, ang kapital nila na ginamit galing sa Pilipinas, pinautang sa kanila, ay tutubo. Pag tubo, ay tutuloy-tuloy yun. Tapos, ang tubo, parte ng tubo, ibalik sa gobyerno, babayaran ngayon ang 100,000 na puhunan na ibibigay sa bawat pamilyang Pilipino. 10 milyong Pilipino, ha? Tapos, ang mangyari, pag pinautang yung 100,000, walang tubo po. Ibalik 100,000. Pag maibalik na, kada mabalik na 100,000 ay ipapautang naman sa kasunod na mga Pilipino. So ngayon, maglalaan din ako ng another 1 trillion na pundo para sa mga ipautang lamang sa mga kumpanyang Pilipino na makikita natin na maganda ang kanilang mga kinikita, magandang negosyo. So, ibig sabihin, pwede natin pautangin na San Miguel, mga maunlad naman sila magpanegosyo, at the same, pautangin natin din na kung sino-sino mga magaling magnegosyo, mga kagaya ng Jollibee o kung sino-sino para dadami rin ang trabaho. Ganun po ang aking taktika na gagawin. So, dalawa, una, 1 trillion Economic Rebellion Fund for 10 million families. Number 2, 1 trillion fund para tutulak natin ang lahat na negosyante na mag-expand sila ng negosyo nila at ipautang na walang interest ang 1 trillion sa mga kumpanyang malalaki. At syempre, pag nagpautang ka sa kondisyon na magnegosyo talaga sila ng magnegosyo. At syempre, mga magagaling magnegosyo yan, tatabo ang ating ekonomiya. So ngayon, sa 1 trillion fund na yan, pwede pa bang isa magdadagdag pa 1 trillion fund, ibubuhos naman natin sa agricultural na pondo. Dito naman ngayon, ibubuhos na natin ngayon, anong mangyari? Ito po. Tingnan mo, paano ko bigyan solusyon ang bigas na problema? Simple lamang po, napakasimple. Bakit pa natin pag-isipan na malalim yan? Hindi po sa import ang aking magiging sistema na solusyon dyan. Ganito po yun ang gagawin ko. Pag meron ng pondo na 1 trillion, doon ko ipatayo. Kailangan po, tingnan nyo, may ilang milyong hectares ba ngayon ang Pilipinas na kasakahan? I-research ko sa Google. How many hectares? How many hectares of rice land? Philippines has. Yan, magtanong tayo sa Google. So nakalagay 4.8 million hectares ang rice land natin sa Pilipinas sa ngayon na nag-uusap tayo. So kung 4.8 million ang hektarya natin, anong gagawin ko? Mind you, ako po nakaikot na ko halos sa lahat ng parte ng Pilipinas. Ang pang-ikot ko po yan ay bilang
isa akong dating abogado. Hearing dito, hearing doon, kung saan-saan. So nakikita ko ang bawat probinsya. Sa bawat probinsya, nakikita ko maraming palayan. Marami talagang palayan. Ang problema sa mga palayan natin, mahigit kalahati kung 4.8 million, sasabihin mo na ay 3 million mahigit na hektarya na lupa ang walang irigasyon. So ano ibig sabihin yan? Kagaya sa amin sa South Cotabato, lahat halos ng sakahan doon ay may natural na irigasyon kasi marami kaming ilog. So 3 beses ang mga lupa sa South Cotabato, 3 beses umaani ng bigas. Kaya nga noong panahon ni Marcos Sr., na noong mayroon pang paligsahan sa Outstanding Farmers of the Year, palagi ang top 10 na panalo na sa South Cotabato. Saan ka makakita na makapag-harvest ng 300 kabans? Sa South Cotabato lang. So ngayon, sa ngayon na nag-uusap tayo, yung mga 3 million hectares na yan, sabihin natin 3 million hectares ang walang irigasyon, ay nakapag-aani lamang ng 1 beses sa isang taon. So, kulang. So ngayon, anong gagawin natin? Pag meron ng mga irigasyon yan, unahin ko yung irigasyon. Pag meron ng irigasyon, magiging times 3 ang ani. So, bababa ngayon ang presyo ng palay. So ngayon, para hindi maapektahan ang kikitain ng mga farmers at para maging inspirado ang mga farmers na magpapatuloy na magsasaka, anong gagawin natin? So, mamimili tayo ngayon, mamumuhunan ako ng lahat ng mga farm implements. Yung araro, bibigyan natin ang lahat ng farmer, libre lahat ang paggamit ng mga pang-araruhan. At libre lahat yung mga halimaw na magha-harvest. At libre na lahat, gawin natin libre ang binhi. So, kung sino magtatanim, bibinhi at i-encourage ko ang lahat na magtatanim ng transplanting method. Kasi kung sabog, mahina ang tubo ng sabog. Pero kung pilitin natin na transplanting method, susundin natin yung mga dati nung nakilala ko nung araw na kung high school pa, yung mga tinatawag na pinakamagaling na method na pagtatanim ng palay ay yung Japanese method na tinuturo noon sa IRRI. Na doon sa IRRI natuto yung mga Vietnamese at saka Thai na sila na ngayon ang magagaling mag-produce ng palay sa buong mundo. Okay, nakapunta po ako sa Vietnam, sa North Vietnam. Nakapunta ako sa Hanoi Airport. Sa Hanoi, pag makapunta ka sa Hanoi, pag pupunta ka ng airport sa Van Dong Airport, mahigit halos 2 oras ang biyahe mo niyan. Habang nagbibiyahe ka, makikita mo halos sa dulo ng wala kang ibang makita kundi puro palay. Ibig sabihin ang lapad ng palayan dun sa Vietnam. At ang mga nagsusupply po ng tubig sa kanila ay yung Mekong Delta. Ang dami kasi ng tubig dyan sa ilog na Mekong Delta, napakahaba yung Mekong Delta, tumatahak yan hanggang sa Myanmar, hanggang sa Laos, hanggang Thailand. So, ganun po sila kagaling yung sitwasyon nila. So, gagalingin din natin ang ating sitwasyon. Dapat ang ating mga magsasaka ay hindi lamang aasa sa ulan. Dapat meron tayong sariling mga irigasyon. Kaya, sa 1 trillion fund ko, doon ko kukunin ang kalahati na pagpatayo ng massive na na irigasyon na kahit maliit lang na size, basta marami at makukover natin sa unang taon yung 1 million hectares. Sigurado yan, dadami po ang magiging ani natin. At kung magiging marami ng ani natin, magkaroon na ng pagkakataon ng mga magsasaka natin na nung panahon ng araw, nakikita ko mga lulo ko na pag tuwing mag-harvest, hindi binibenta ang palay. Nilalagay lang sa malaking tawag namin sa Ilonggo, tabungos. Napakalaki nun. Nilalagay lahat ng palay doon. Sa buong isang taon, hindi naubos yun. Kumukuha lang doon, pagiling. Kuha doon, pagiling. At ibabalik natin yung mga alaala ng kahapon ng mga ganun. At kung mayroon tayo ganun, maraming sobra at ibebenta nila, ngayon, tataas ngayon ang presyo ng bigas kung gusto nila bibili sila dahil ayaw na magbenta ng mga farmers. Pero sabihin na natin, ibenta nyo lang yan. Kahit bababa ang presyo, bababa rin kasi naman ang inyong kapital. Sa ngayon na nag-uusap tayo, ang kapital kada hektarya ay aabot po ng mga 60,000 to 80,000 per hektar.
So, ha-harvest ka lang. Sa ngayon, ang standard is 100 kabans. Mabuti na yun, may 100 kabans. Kikita ka lang hanggang 40,000. Divided by 3 mo pa, 3 buwan. Divided by 12 months mo pa kasi isang beses ka lang mag-ani sa isang buwan, isang taon. So, ganun po ang sitwasyon natin ngayon. So, para lalago po, hindi na natin kailangan pa na gagawa pa ng ano pang mga genius na mga utak ng tao, kundi madali lamang pagtatanim. Bakit hindi natin iyan ang ating dapat isipin at bibigyan, tutukan natin ng lalim? Ganun lamang po aking masasabi. Kaya magandang umaga po sa lahat at ikaw ay susuportahan ninyo. Talagang malay mo, yung bali 3 programa, ulitin ko lang aking gagawin. Una, 1 trillion tawag dyan, 1 trillion economic rebellion program na pautangin ang 10 milyong pamilyang Pilipino ng tig 100,000. Gagawing negosyo at dahil hindi sila marunong magnegosyo, ang dadalhin natin ang lahat, i-invest nila sa mga Jollibee, sa San Miguel, sa kung saan, at pwede rin sa kanila i-invest yung tinatawag na treasury warrants. Imbis ang uutang ang Pilipinas sa mga bangko, sa kanila na utang, bibili sila ngayon ng treasury bills at sa kanila na ibabalik. Kasi sigurado na tubo ang treasury bills, hindi ka malulugi. Pagkatapos, yung pangalawang 1 trillion ay ipautang natin sa mga negosyante na malalago. Doon sila makautang at para lalago, mag-expand ng business at kailangan itargetin natin na mag-produce na ng kotse ang Pilipinas. Mag-produce na ng mga solar plants ang Pilipinas. Mag-produce na ng mga steel plants ang Pilipinas kasi kailangan na natin ng steel. Mag-produce ng maraming plywood o mga wood products sa pamamagitan ng papatanim ng maraming falkata, maraming mulabi, mahogani, maraming mga gimelina para makapag-produce ng plywood. Okay? At saka mga papel. At magpatanim tayo ng sa pangatlong 1 trillion program, iyan po is sa farming, sa agricultural modernization program natin para ganun ang ating makukuha. So, siguraduhin ko yan na walang babantayan ko ang disenyo ng aking batas ay walang makakalusot ng kamay na magnanakaw. Okay? Magandang umaga po sa lahat-lahat. Titina Gallardo, daghang kayo, nagipatay ka ng bayhana, tamnan og druga ning human og tiro maus suko kayo si Davidi og Usbinya ana kaya sobrang galit si Tommy Usbinya sa kanya nang binilagay siya ng hepe sa Cebu City. Raul Ruben, amen. Green Lampin ning Kasmid, Engineer Toto, matuloy ang mga agenda mo. Kailangan ng mga senators na nag-agree sa iyo more or less alalay. Sigurado marami niya mga senator mag-alalay sa akin. Reggie Bayunita Vlogs. Mga pitaanay bala katotohanan o sige pangapi ka lang da. Di katulo kalalo dapat may mag-mayor ka. Hindi na kailangan na mag-mayor tayo, hindi natin kailangan kasi pag mag-mayor ka mas malaki pang gastos mo sa kampanya. Pag punta mo kada pork hingian ka ng pera. Hindi dito senador lang ako. Bahala na lang, kakampanyan lang ako sa debate at dito sa aking live. So Fernando Rafael Fernandez Cuervo, GSM, dear God in heaven, hear our cry. Know who does evil, justice for Filipino people, justice for the Philippines. Sabi sa amin, Dr. Kausing, at least twice a year ang pagtatanim ng palay. Dapat 3 times a week ay gagawin natin 3 times. So Raul Rubin, kulang sa support sa government ang mga rice farmer. Kaya totoo yan, Mr. Kausing, I agree. So tapos si Kevin Jan. O Kevin Jan, shout out dyan sa Jensen, kay Abs, kay kapatid na Abs. Watching you here at South Cotabato, we always support you here as our future senator. O mga classmate ko sa KNCHS at saka mga kabats ko dyan sa Notre Dame o Marbel College, maayong aga sa inyo tanan. Michael Malgapo, sigurado ang boto mo sa aming pamilya, Senador Toto Kausing, wag nating iboto ang mga alagad ni Kibs. O, tama. Sergio Fredo, Toto Kausing for Senator. Adelma Atienza, Toto Kausing may Senator for 2025. Violeta Bacamonte, hopefully na mananalo kayo. We will win. Green Lampin, Attorney, kung sakaling di po kayo palarin sa Senate, sana magiging nominee kaya sa isang part. Hindi, kaya natin yan. Mananalo tayo, ipakita natin yung lakas ng Panginoon.
Pastora Raila, you are always qualified for public office. Trust the Lord Jesus. Salamat po. Shalom. Ranger Baldemoro, mahina do signal dyan. Okay. Arnel Molino, kahit na walang pera, may awa ang Diyos. Kayo po ang mananalo bilang senador. Salamat po. Ranger Baldemoro Jr., end of route. Pagkatapos ng pumatay ang bait mo, yung nga, Mila Anino, good morning, Attorney Toto Kausing. Pres Perez, Paulino Malihan, Toto Kausing for Senator, Mick Coy, Alice Go for President, Kibuloy for Vice President. Bahala ka na, Violeta Bacamonte, Sir Stone, Sir Dan, okay, Pekda Arnel Molino, Roth Doris, Lilibet Mercado, Susan Fabula, Raul Robin, Pamsi, Paulino Malihan, ito si Junior, mga kapatid, huwag pong kalimutan. Okay? Hanggang dyan lang ngayon at magandang umaga po sa inyong lahat, no? So, sino pang hindi ko natawag? Si Wonder Mike, si Gis M, Eddie Calalo, Janet T, sino pang iba? So, magandang umaga po, ha? So, ang aking masasabi, magandang umaga, Colonel Royina Garma, ikay nakakarba, Janet T, na dinatugma sa sinasabi niya ngayon sa hearing. Di inakala niya ma-expose lahat. So, ibig sabihin, napakaganda ng Senate hearing at saka congressional hearing, di ba? Wala pang kaso, nakukulong na. Yun dapat, yun lang pag-asa natin eh. Yung mga makasalanan, hindi pa nagkaroon ng hearing sa korte, nakulong na. At least, paano may tinatag na poetic justice. So, ladies and gentlemen, until here I say na sana, huwag nating kalimutan, malapit na po ng filing ng election, ay tulungan niyo po ako at i-share and lang itong ating kuan at kampanyan po ko sa inyo mga kapamilya at dadami po ang ating mga kuan. Sa tingin ko naman pag umabot yung 1 million bago mag 2025 election na subscribers, sa tingin ko malakas na ang chance natin na mananalo. Okay? So ganun po ang ating gagawin. Para sa inyo po lahat ang aking pinaglalaban. At isa pa, ano pa ba ang ating hustisya pinaglalaban ay dapat magsasagawa tayo ng paraan na kung saan ilalagay natin sa ombudsman, sa mga ating piskal na ang magdesisyon kung sino dapat kasuhan at sino dapat parusahan sa ombudsman, na sino suspendihin, sino ang tatanggalin sa pwesto, ang tao na ang magdesisyon. Yan ang gagawin kong panukalang batas. Okay, sa Rappler, mga interview niya noon sa batang lalaki na magaling doon, forgot his name, hirap tandaan eh. So, Janet, di natugma ang mga sinasabi. Okay, hanggang dyan na muna tayo, Neng Kasmed. Okay, magandang gabi po. Magandang umaga.